Last part. Lea's POV. Nagising ako sa medyo pamilyar na kwarto, nakita ko na dati, di ko lang alam ang may-ari, nilibot ko ang paningin ko sa kwarto, black ang theme nito, ang gandang tignan, natigil naman ang pagmamuni-muni ko, nang pumasok si Xander. How's your sleep my queen? Okay lang naman, paano pala ako napunta dito? Good, nakita kita sa park, malapit ka ng Matamba pero nasa Lokita. Nilalamig ka kaya ibinalot ko sa'yo yung jacket ko, at binuhat kita at idinala kita dito sa kwarto ko, nakangiting sabi niya. Ganun pala, sorry. Don't sorry, ako naman ang may kasalanan, kung bakit ka nasaktan. Hayaan mo na yun. Did you love him? I think so. Naputol ang pag-uusap namin, nang tumunog ang CP ko. Hello Dad? Oo nga pala si Daddy yung tumawag, bakit kaya? Hello sweetheart, where are you? Pwede ka bang umuwi rito sa rest house ng tito mo, kailangan lang talaga kitang makausap. Tungkol saan Daddy? Saka natin pag-usapan pag nandito ka na, kaya pwede ba pumunta ka na? Okay po Daddy, pupunta na po ako. Rest house. Nakarating ako dito sa rest house, di ko alam pero kinakabahan pa rin ako, ano bang nangyayari pagkapasok ko? Sinalubong agad ako ni Mom, Mom what's happening? Come inside honey. Nakita namin si Daddy nakaupo sa sofa, pero mukhang ang lalim ng iniisip. Dad. Hey sweetheart, nandyan ka na pala, bakit niyo po ako pinatawag? Halika makinig kang mabuti, kailangan ko ng tulong mo ngayon anak, pwede bang pagbigyan mo ko sa isang hiling ko? Oo naman Daddy, Mommy ano po ba yun? Anak huwag ka sanang mabibigla. Dad, Mom mas kinakabahan naman po ako sa inyo eh. Sweetheart you need to do this to save our company, ano po ba yun? Tito next week, parang nagpantig ang tenga ko pagkasabi ni Dad ng mga katagang yun. But Dad napag-usapan na po natin yan diba, saka sabi nyo next year pa, bakit parang nagmamadali naman po kayo? I'm sorry sweetheart yun kasi ang gusto ng tito mo, please do this para may salba ang kumpanya natin please anak. Umiiyak na sabi ni Dad, naawa ako sa kanya. Ginawa lahat ni Dad para sakin, kaya gagawin ko rin ang kay sa isang hiling niya, kahit na di ko alam kung sino ang papakasalan ko. Sige Dad, Mom gagawin ko na po para sa inyo, salamat anak ko. Someone's POV. Ikakasal ka sa kanya next week and that is final, but Dad, no but, just do what I said fine. Zedric POV. Kausap ko kanina si Dad, hindi ko alam na ganun kabilis niya ako ipapakasal. At kay Lea, sa totoo lang mahal ko talaga siya, pero may nakiusap sakin. Zedric I want her, so please give her to me, simula bata tayo ay akin na siya, at kahit pagbali-balik teren ang mundo akin siya, I will win her back mark my word Zedric, she will be my girl, my queen. I will give him to you in one condition, love and treasure her, dahil pag nalaman kong sasaktan mo siya, di ako magdadalawang isip na bawiin siya sayo. I will love and treasure her, because she is my queen, thank you for giving him to me. She's all yours but what, Dad declared that she will marry me next week. But she's mine alone you can't marry her she is mine. I know, I have a plan what plan? Go to our wedding and then, I will tell you the plan. Siguraduhin mong magugustuhan ko yung plano mo, dahil pag hindi, alam mo na kung anong kaya kong gawin. Magugustuhan mo yun akong bahala, mine, I trust you, so don't you dare do a mistake Zedric, I will never, the wedding. Lea's POV. Kanina pa ako kinakabahan, hindi ko alam kung anong nangyayari sakin, kanina pa ako pinagpapawisan ng malagkit at kinakabahan, di ko alam anong nangyayari sakin, pero pakiramdam ko may mangyayaring di ko alam, o baka naman talaga ganito pag ikakasal, Hayes, kung hindi lang dahil sa parents ko, ay baka talagang hindi ako magpapakasal, pero shit naman kasi surprise daw kung sino ang groom, may ganun ba kasi? Nakasuot na ako ng wedding gown, nandito ako sa kotse, dahil mamaya pagaganapin ang kasal. Wag daw muna akong lumabas, para exciting, Hayes, ayaw ko sa surprise mas kinakabahan ako, fast forward. Nandito na ako sa harap ng altar, di ko alam kung matutuwa ba ako o hindi, parang kasi si Zedric tae.
Di ba talaga pwedeng si Xander na lang pakasalan ko, kasi naman ayaw ko sa may sabit baka sugulin kami ng babae nito. Bago magsimula ang kasal ay nagsalita ang pari, may tumututol ba sa kasalang ito? Napapikit ako ng mariin sa sinabi ng pari, pero wala pang segundo, ay dumating nga ang kinakatakutan ko, itigil niyo ang kasal, di ako papayag na makasal si Cedric sa babaeng yan, dahil akin lang siya akin, sabi na nga ba pero wala ring segundo ay may sumagot sa kanya, si Xander ba yon o ewan basta. Di naman ako ikakasal sa kanya dahil pananagutan kita, ibig sabihin siya si Cedric at hindi si Xander at ang papakasalan ko ngayon sabay tingin sa lalaking katabi ko, ay si Xander, thank you Lord dininig mo panalangin ko. Nagsimula na ang kasal puro, I do. Lang naman ang isasagot kaya di na ako nahirapan hanggang sa, you may now kiss the bride. Marahang hinaplos ni Xander ang mukha ko, at unti-unting inilapit ang mukha nito sa akin, hinalikan niya ako ng marahan, na para bang isang mamahaling baso, na ayaw man lang magasgasan o worst mabasag. Natapos ang kasal na may saya at tawanan, ngunit bago kami makalabas, syempre hinagis ko naman muna yung bulaklak na hawak ko, tradisyon daw yun at ang makasalo, ay siyang sunod na ikakasal. 1, 2, 3 at hinagis ko na. Pagharap ko nakita ko si Ciandra ang nakasalo, congrats Ciandra sabi ko, thanks, bumaling naman ako kay Zed. Pakasalan mo na yan, natawa naman siya sa sinabi ko, oo naman nauna na nga honeymoon natatawang sabi niya, loko-loko ka talaga hahaha. Fast forward, nasa bahay na kami ni Xander at syempre buhat-buhat niya peren ako. Ginasto niya saka ayaw ko nang maglakad, nakakapagod at ang sakit na ng paa ko. Pagpasok namin sa maging kwarto namin, ay inilapag niya ako sa kama. Napagod ka ba mahal ko? Malambing niyang sabi, oo ang sakit din ng paa ko. Ganun ba? Akin na yang paa mo mamasahiin ko, ano ka ba wag na, hindi okay lang, mahal ko. Bakit, wala ka bang itatawag sakin? Ano ba gusto mo? Hubby and I call you wifey, okay ba yun? Nakangiti niyang sabi ang sweet niya talaga. Okay hubby, namula naman yung tenga niya so cute. O okay wifey, otol-otol niyang sabi, ang cute niya talaga. Sarap pisilin yung pisngi niya, at dahil nang gigihil ako sa pisngi niya, pinisil ko ito, ouch wifey. Sorry masakit ba? Tumango naman ito, kinis ko naman ang pisngi niya, para mawala yung sakit, pero mas lalo lang siyang namula. Nag-aalala ako baka may sakit siya, okay ka lang ba hubby? Oo okay lang ako, magbihis ka na at maluluto lang ako okay hubby? Maalaga talaga siya, bibihiran na lang ang lalaking katulad niya, kaya ang swerte ko dahil akin na siya ang isang Xander Flores ay asawa ko na at ako na si Azalea Cortez Flores, author POV. Sumapit ang gabi, 2 taong ang nagpapakasaya, mga halik, hilanghing at pagpapakasarap, yan lamang ang naririnig sa loob ng isang kwarto sa mansyon, habang ang dalawa ay walang pakialam sa nasa paligid nila, basta't napapaligaya nila ang isa't isa, tagaktak na ang kanilang pawis, ngunit ayaw nilang tumigil hangat hindi nila naaabot, ang rurok ng kaligayahan, sinusulit ang gabi na tila gusto pang ipagpabukas, sarap at pagod kanilang nararamdaman. Sige pa, harder, faster, deeper, malapit na. I'm coming. Sunod-sunod na sigaw ng babae, sumat-alang di magkamayaw sa saya ang lalaki, dahil ito ang unang beses niyang natikman, ang babaeng kanyang minamahal, at sa gabing yun nga ay naganap ang pagsasama ng kanilang katawan, kapwa't pagod silang pareho na humiga sa kama, at nakatulog ng may ngiti sa lobby at magkayakap. Lea's POV. Nagising ako sa sinag na araw, babangon na sana ako nang maramdaman ang sakit sa baba ko, grabe ganito ba talaga kasakit pag first time? Natigil ang pag-iisip ko nang pumasok ang asawa ko, at lumapit sakin. Still sore wifey? Come here and let me help you. Shocks ngayon ko lang naalala na nakahubad pa pala ako. Agad ko namang hinayla ang kumot at itinakip sa katawan ko, I already see that, so don't be shy, agad namang namula ang mukha ko, dahil sa sinabi niya. And besides, putol niyang sabi, besides what? I already taste that. Pagkasabi niya nun ay mas lalo akong namula, nabigla naman ako nang buhatin niya ako, at idinala sa banyo dito sa may kwarto. Take a bath okay I just prepare the food, so we can eat, just be faster okay? Bago siya umalis ay hinalikan niya muna ako sa noo at sa labi, fast forward.
Nandito kami ni Xander sa sofa nanunood kasi kami ng SpongeBob. Favorite ko yun at ang pwesto namin ay nakaupo si Xander sa sofa at ako naman sa lap niya, nakayakap siya sa baywang ko, at nakasiksik ang mukha sa leeg ko, na tila ayaw akong paalisin, natanggal na rin yung sakit na naramdaman ko kanina, at tung asawa ko naman kala mo may sakit ako na todo mag-alaga, ni ayaw akong pagalawin. Dahil daw baka masakit pa yung ano ko, tapos lagi niya pang sinasabi na baka di daw kami magkaanak, dahil sa sobrang likot ko. O di ba di lang concern advance pa mag-isip, anak talaga, pero kung Papa Lauren malay ko naman, kung may mabuo sa ginawa namin kagabi, napabalik wisyo ako nang tawagin ako ng mahal kong asawa. Are you really okay? Are you want me to call a doctor? O di ba walang ang peg ng asawa ko, hubby okay lang ako okay wag kang masyadong dyan, kasi naman di mo ko pinapansin, akala ko tuloy may masakit sa'yo, o galit ka sakin, nakapout niyang sabi ang cute niya, kung may mabuo sa ginawa namin kagabi, napabalik wisyo ako nang tawagin ako ng mahal kong asawa. Pinisil ko ang pisenge niya dahil kanina pa ako ng gigihil dun Ouch wifey it's hurt, naawa naman ako, kasi mukhang masakit, kaya kinis ko na lang magkabilang cheeks niya at sa lips. 3 months later, Leah's POV. Sa 3 buwan naming pagsasama, ay naging maayos naman, walang nagbago ganun parent siya, sweet at caring parent, at nakalimutan kong sabihin sa inyo. I'm 3 months pregnant kaya nga todo ingat siya sakin, ultimo isang galaw ko sisitahin niya, Hayes ano pa bang aasahan ko, natigil ang pag-iisip ko nang magring ang CP ng asawa ko, kaya kinuha ko at ako na ang sumagot, honey where are you? Bisitahin mo naman kami ng anak mo, sabi ng babae sa kabilang linya, di ko alam kung iiyak ba ako o magagalit, pangalawang beses ko nang may nahuling tumatawag sa asawa ko at ako lagi ang sumasagot. I'm his wife so back off beach. Hindi mo ako maloloko walang kabit ang asawa ko, at lalong-lalo na wala siyang anak sayo, matapang kong sabi, kahit deep inside ang sakit. Oh I'm sorry pero ang sinabi ko ay totoo. Isampal ko pa sayo ang marriage contract namin, at totoong may anak kami, bigla na lang akong umiyak hindi niya kayang ipagpalit ako, pinatay ko na ang tawag, dahil ayaw ko nang masaktan pa sa sinasabi ng babaeng yun, maniniwala lang ako kung makikita ko mismo, sa 2 kong mata na may kalandian ang asawa ko, biglang nagring ang CP ko kaya agad ko itong sinagot. Hello ma'am, who's this? I'm your husband's secretary, did you need something or something happen? Nag-aalalang sabi ko. Ma'am punta na lang po kayo dito sa office, kinakabahan niyang sabi, okay. Fast forward, nandito ako sa kumpanya ng asawa ko, pumasok na ako at pumuntang elevator, habang nasa elevator ako, di ko alam pero pinagpapawisan ako ng malagkit.at kinakabahan din ako kanina pa, nanginginig pero isinawalang bahala ko na lang, wala naman sigurong mangyayaring masama diba, Hayes, nakarating na ako sa floor kung nasaan ang asawa ko, bumungad sakin ang isang babae, ikaw po ba ang asawa ni sir? Kinakabahan niyang sabi, oo ako nga. Ma'am kailangan niyo pong makita si sir, nanginginig ito katulad ng naramdaman ko kanina, ano bang meron, kayo na lang po ang tumingin, hindi ko na siya sinagot. Pumasok ako sa office ng asawa ko, di ko alam pero bigla na lang tumulo ang luha ko sa nakita ko, ang asawa ko lang naman ay nakikipaghalikan sa isang babaeng higad, siguro di nila ako napansin, dahil sarap na sarap sila sa paglalaplapan nila, biglang dam ako ang mata ng asawa ko sakin, bigla niya namang tinulak yung babaeng kahalikan niya, at lumapit sakin, dyan ka lang. Wifey please let me explain what sapat na ang nakita ko. Umiyak kong sabi, please wifey, di na ako sumagot at umalis na lang, di ko na kaya ang nakita ko kanina, akala ko ako lang, akala ko di niya ako lalakoan, akala ko sapat na ako para sa kanya, akala ko lang pala yun. I need space aalis muna ako, Xander POV. Pumasok ang secretary ko sa office na may kasunod na babae, kilala ko siya isa sa anak ng makapangyarihang mafia, ano na naman kaya kailangan niya? Sorry sir nagpupumilit pong pumasok. It's okay you may leave. Okay sir. Why are here Zaira? Ganyan mo ba ako tretretuhin matapos nang may nangyari sa atin? Walang nangyari sa atin, oh well wala akong pake kung wala, pero ang alam ng asawa mo meron. At may anak tayo,
What did you said pagkatapos kong sabihin yun, ay hinalikan niya ako ng marahas. Itinutulak ko siya pero parang nagugustuhan ko na rin, kaya sinabayan ko siya nang biglang nahadjap ng mata ko si Leia. Umiiyak ka habang pinapanood kami, agad ko namang tinulak si Zyra at nilapitan si Leia. Alam kong galit siya at nung umalis siya ay hinarap ko naman si Zyra. Look what you have done. I don't care, I love you Xander. Please love me back or else what? I will kill your wife. Don't you dare hurt my wife. Xander POV. Hindi ko na alam ang gagawin ko, gabi na at kanina ko pa hinahanap ang asawa ko, pinuntahan ko na lahat ng malalapit na kamag-anak, pamilya at kaibigan niya, pero wala daw siya doon. Tumulong na rin sa paghahanap sila tito at tita, shocks na frustrate na ako for the Pete's sake my wife is pregnant. Sigaw ko, this is all my fault, at kung tinatanong nyo kung nasaan si Zyra, ayun pinakuha ko sa mga tauhan ko, dahil pag may nangyaring masama kay Leia at sa anak namin, ay siya ang malalagot ko pag di nahanap ang asawa ko. Leia's POV. Ang sakit para sa akin ang nakita ko kanina, kaya lumayo muna ako siguro ay tatanggapin ko ang alok sa akin ni Justin, bagong kaibigan ko, ang sabi niya kasi ay sumama ako sa London sa kanya. Siguro magandang opportunity yun para makalimutan ko yung nakita ko, sinadya kong wag pumunta sa mga kakilala ko, lalo na kay Kila Daddy, dahil alam kong doon ako hahanapin ng asawa ko, ni hindi niya man lang ako sinundan kanina nung umalis ako, baka nabitin pa sila kaya ganun. Bahala sila sa buhay nila, bukas ang flight ko, at pagbalik ko, sisiguraduhin kong babawiin ko ang dapat na sakin. Zedric POV. Nandito ako ngayon sa bahay nila Zedric, ang kakambal ko, sa totoo lang ay gusto kong magalit sa kanya, dahil sa ginawa niya kay Leia, nangako siya sa akin na hindi niya sasaktan o pababayaan man lang siya. Pero heto nangyari ang di inaasahan, alam kong hindi ginusto ng kakambal ko ang nangyari, kinuwento niya sa amin lahat, at dahil doon naliwanagan kami, kilala ko si Zyra kung anong gusto niya nakukuha niya, dati na silang pinagkasundong dalawa, ngunit ayaw ng kakambal ko, dahil hindi niya kailanman minahal ito. Sadyang matigas lang talaga ang ulo ni Zyra kaya ganun. Pero kilala ko rin ang kapatid ko, dahil oras na hindi niya nakita si Leia, ay mangyayari na naman ang kinakatakutan namin, nangyari na ito dati at ayaw naming maulit. Alam kong mafia ang kakambal ko at wala akong pakialam doon, pero sa sandaling di namin siya mapigilan, ay mangyayari ang ayaw na naming mangyari dati, ang imassacre niya ang pamilya ni Zyra, dahil pati bata ay wala siyang pinapalampas, ganun siya pag nagalit kaya sana lang ay bumalik na si Leia para matigil na ta. Authors POV. Habang abala sa paghahanap ang pamilya ni Leia at si Xander, hindi nila alam na nakahanda na ito, para umalis papuntang London, kasama si Justin para alalayan. Alam ni Leia na hinahanap nila siya, ngunit gusto niya munang makapag-isip, siguro ay sa tamang panahon ay babalik siya, para muling makasama ang asawa, at magkakasama na sila bilang isang masayang pamilya. Bago sumakay si Leia sa eroplano, ay may binigkas muna siya, "Palm, mahal ko hanggang sa muli nating pagkikita." Xander POV. Hindi ko na alam ang gagawin ko, frosted na ako, dahil 2 araw ko nang hindi nakakasama ang asawa ko, at dahil hindi ko siya nakasama, inumpisahan ko na ang pagpapahirap sa pamilya ni Zyra, dinamay ko lahat dahil galit ako. Araw-araw may namamatay sa pamilya niya, pero wala akong pakialam, habang ang mga magulang niya naman ay nilalatigo ang katawan, at si Zyra hanggang hindi ko nakikita ang asawa ko, ay patuloy ko paparusahan siya, kada araw o gabi na hindi ko makakasama, ay pinuputulan ko siya ng daliri, at araw-araw binubugbog yan ang parusa niya, dahil hindi ko pa nahahanap ang reyna ko. 5 years later, Xander POV. 5 taon na ang nagdaan, hindi ko nahahanap ang reyna, asawa ko, pero hindi ako nawawalan ng pag-asa. May natanggap akong lead na nasa London siya, kaya dun ko siya hahanapin, gusto ko na siyang makita at yung anak namin, I really miss her so much. At kung itatanong niyo si Zyra, ayun pinatay ko na, dahil alam ko namang hindi na niya kakayanin, wala rin akong balak na makita siya kung pwede ko lang siyang patayin paulit-ulit gagawin ko, dahil siya ang dahilan ng pagkawala ng mahal ko. Leia's POV. Mommy, where is Daddy? Tanong ng panganay ko, si Zyron, he is on work baby. Yeah mom, where is he? Sabi naman ni Zayday ng pangalawa, he is in Philippines baby,
Is that don't love us? Sabi ni Zerhoan ang pangatlo. Of course he love us. But he's too much busy. I want to meet her mom, ani ni Zyred at bunso ko. Soon baby, tama kayo ng basa. Quadruplet sila, Haze, miss ko na rin ang daddy nyo baby. Kung alam nyo lang, naputol ang pag-iisip ko nang may nag-doorbell, kaya agad kong tinungo ang pinto at binuksan ito. Miss me wifey? Nagulat ako nang makita ko ang lalaking, kay tagal ko nang hindi nakita, sa sobrang saya ko ay niyakap ko siya ng mahigpit. Habi, naluluha kong sabi. Yes it's wifey miss me. Yes I miss you so much. Pagkatapos ng pag-uusap na yun, ay napagdesisyonan naming pumasok, where is my baby wifey? May kailangan kang makilala, sabay naming sabi, wait hubby, kids come here. What is it mom? Yeah mom what is it? Any problem mom? Is there something happen? Mom, ang talaga nila, nagmana sa daddy nila. No babies, I want you to meet someone come here. Hubby I want you to meet your sons. Nakita ko naman ang saya sa mga mata niya, lumapit sa kanya ang mga anak namin, at niyakap siya mga anak ko, daddy. Leah's POV. Masaya na kami ngayon wala nang nanggugulo, payapa na kaming naninirahan, sa bago naming bahay, pinatayo daw ito ni Xander nung nawala kami, nung dumating kami dito ay namangha kami, dahil sa ganda, at sa tapat lang ito ng dagat kaya presko, tapos lagi mong makikita ang paglubog ng araw, kaya nakaka-relax talaga. Masaya na rin si Zedric at si Andra, kasal na sila at may triplets na puro babae ang cute nga Sana magkaroon din ako ng anak na babae. Pag nagkataon ituturing ko siyang prinsesa ko, namin, bumalik ako sa ulirat ng magsalita ang mahal kong asawa, wifey, ham. Kailan natin susundan yung quadruplets natin? I don't know. Pwedeng ngayon na, sa pagkakataon namang ito, babae na ang gagawin natin, na may nakakalokong ngiti niyang sabi, ikaw talaga hubby? Pero sa totoo lang gusto ko rin, nagulat ako nang buhati niya ako patuntang kwarto, wala ang mga bata ngayon dahil may pasok sila, inumpisahan na akong halikan ni Xander pababa ng pababa. And that's room are full of moons, of two person who love each other. Marami man ang pagsubok na dumating, basta magkakasama, malalampasan. Leah's POV. Xander mangganganak na ako, sigaw ko, wait lang wifey, sabi niya na parang di alam ang gagawin. Xander, agad niya naman akong binuhat, at dinala sa sasakyan, nag-drive siya ng sobrang bilis na halos ako di na nakahinga. Dahil baka ma-accident kami, maayos kaming nakarating sa ospital, agad naman akong inisikaso ng doktor, dinala nila ako sa delivery room, hindi na sumama si Xander sa loob, kinakabahan daw siya, akala mo naman siya yung mangganganak. Maayos ang delivery ng mga anak ko, kaya natulog muna ako. Paggising ko isang kwartong kulay puti ang sumalubong sakin, at ang asawa ko na nakangiti. Nasaan ang anak natin? Tanong ko, ay dadala siya rito. Pagkatapos na sinabi niya, ay bigla akong umayos ng upo, may hindi pala ako sinasabi sa kanya, malalaman niya rin naman mamaya Biglang pumasok ang mga nurse, na hawak ang mga anak ko, namin, hindi ko ma-explain ang reaction ni Xander, nang makita ang mga bata. Ma'am, sir ano pong ipapangalan sa triplets? Tama ang basa niyo triplets na babae ang anak namin? Grabe di na talaga makakascore tong asawa ko, baka sa susunod kambal naman haha, napabalik wisyo ako nang magsalita ang nurse. Ma'am ano pong ipapangalan sa kanila? Yung nakabalot ng green, si Cheska, yung blue naman, si Aphrodite and yung red ay si Elzia, yan ang pangalan ng triplets. Hanggang ngayon ay masaya kaming namumuhay ni Xander, kasama ang aming mga anak. Ako nga pala si Azalea ang obsession of a mafia boss. Thank you listeners sa pag-support ng story.